Sa interview ng media, tila hinikayat ni SBP President Al Panlilio ang Gilas Pilipinas na manatiling walang talo para sa gaganaping FIBA Asia Cup 2025. Senaryo para makapasok ang Gilas Pilipinas sa Asia Cup, ibinunyag. At ang senaryo para makapasok ang Gilas sa Asia Cup sakaling matalo sa New Zealand, ibinunyag din. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nananatiling walang talo ang Gilas Pilipinas sa kasalukuyan, pero para kay SBP President Al Panlilio, kailangang magpatuloy ang pananalasa ng pambansang kuponan at ang kanyang dalawang dahilan inilabas sa report ng Spain. Narito ang kanyang pahayag tungkol sa issue. Tutukan natin ang sinabi ni SBP President Al Panlilio sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sa ngayon wala pa kaming talo, pero gusto naming tiyakin na patuloy kaming manalo ng maraming laro hanggat maaari. Dahil mas marami kang panalo, mas maganda ang seeding mo sa paligsahan. At syempre, gusto mong makasagupa ang hindi ganong kalakas na kuponan sa simula ng tournament. At para makasagupa mo ang malalakas na team, sa dulo na lang sana ng torneo. Okay, so guys, ang simula ng tournament or yung mismong bakbakan sa FIBA Asia Cup 2025, magaganap po yan sa Jeddah, Saudi Arabia sa August 5 to 17. At base kay SBP President Al, ganong kahalagang manalo ng manalo ang Gilas Pilipinas sa bawat laban. Unang rason niya, para makaharap nila or ng Gilas Pilipinas ang hindi masyadong mabigat na team sa unang birada pa lang ng torneo. At once na magawa nilang manalo ng manalo, parang bonus na rin ang makukuha nila kasi base sa kanya, posibleng sa bandang dulo na lang ng laban makasagupa ng Gilas yung mga malalakas na team sa torneo. Maganda yung goal, di ba? Bukod sa mas magandang posisyon ng kuponan sa torneo, dahil magandang standing ng Gilas, may iwasan pa nilang malalakas na team sa unang birada ng laban. Bukod dyan, mas tataas ang kumpiyansa nila kung patuloy lang silang mananalo sa bawat laban. Yung mga player, hindi naman sila magiging kampante dyan. Pero aminin natin, iba yung magiging pakiramdam nila, di ba? Especially yung coach, kung diretso lang silang mananalo, kung hindi sila mabibigo sa bawat laban. Pero syempre, andyan yung reality. Hindi lahat ng laban kaya nilang ipanalo. Hindi sigurado, sabi nga nila, di ba? Pero alam natin, gagawin naman nila yung lahat para mas gumanda yung position nila sa gaganaping FIBA Asia Cup 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia sa August 5 to 17, 2025 po yan. Sa kasalukuyan ay wala pang siguradong pasok sa nasabing torneo sa susunod na taon. Kaya naman ang tanong ng karamihang Pinoy, paano nga ba makakapasok ang Gilas Pilipinas? Ang isyong yan ay sinagot ng artikulo ni Ruben Terrado sa Spin.ph. Narito ang kanyang paglalahad base sa FIBA. Tutukan natin ang sinabi ni Ruben Terrado sa kanyang report sa Spain. Makikita na sa November window ang pagkuha ng mga kuponan ng pwesto sa FIBA Asia Cup. Kabilang dyan ang Pilipinas. Inilabas na ng FIBA ang senaryo at ang isang paraan para gawin yan ay ang pagwalis sa kalabang New Zealand at Hong Kong na gagawin sa MOA Arena kung saan magkakaroon sila ng 4-0 win-loss record sa dulo ng window. Malinaw naman yung sinabi, di ba? Kung makakayang walisin ng Gilas Pilipinas ang second window kalaban ng New Zealand at Hong Kong, pasok na sila sa FIBA Asia Cup 2025. May pwesto na sila dyan. Okay na sila, di ba? Parang kahit matalo sila sa susunod na window na gaganapin sa February 2025, New Zealand at Chinese Taipei ulit ang kalaban nila dyan, okay pa rin. Pasok na sila. Pero katulad ng sinabi ni SBP President Al, mas magiging maganda sa Gilas kung patuloy lang silang mananalo kahit pasok na sila sa Asia Cup. Ayon sa kanya, posibleng yung mga team na hindi ganong kalalakas ang sasagupain nila kung magtatap sila hanggang sa susunod na window. Ibig sabihin, huwag pakakampante. Kailangan pa rin lang kumayod kahit pasok na sila. Take note kung sakaling pumasok na po sila ngayong second window. Yan yung senaryo na inilabas ng FIBA base na rin sa pahayag ni Ruben Terrado. Yung senaryo na inilabas natin para sa Pilipinas, ganyan din ang senaryo para sa New Zealand. Kailangan din nila na walisin ang kalaban at kasama dyan ang Gilas and of course yung Chinese Taipei. Kung magawa nila yan, sila yung papasok ngayong second window. Ang senaryong nabanggit ay nananatiling senaryo. Hindi ito magiging reality kung hindi magagawang manalo ng Gilas o ng Tall Blacks sa kani-kanilang kalaban. Kaya ang tanong ng bayan, paano kung matalo ang Gilas sa New Zealand at manalo naman sa Hong Kong? Ano mangyayari sa ating pambansang kuponan? Makakapasok pa rin ba sila sa Asia Cup? Narito ang kasagutan. Tutukan natin ang report ni Ruben Terrado sa Spin. Oo, ang Gilas Pilipinas ay maaari pa rin kumuha ng pwesto sa FIBA Asia Cup sa window 2 na ito ng qualifiers. Ayon sa FIBA, dapat manalo ang Gilas laban sa Hong Kong at dapat talunin ng New Zealand ang Chinese Taipei sa susunod na laro nito sa Lunes. Dahil dyan, magiging 4-0 ang New Zealand na sinusundan naman ng Pilipinas na may 3-1 na kartada.
ahead ng 2 laro sa Hong Kong or Chinese Taipei sa second place. Malinaw ulit at detalyado naman yung pahayag. Kaya pang makapasok ng Gilas Pilipinas sa Asia Cup na gaganapin sa Jeddah sa Saudi Arabia po yan, August 5 to 17, 2025 kahit matalo sila sa New Zealand. Pero kailangan manalo naman ang New Zealand sa Chinese Taipei. Yung Tall Blacks, sobrang lakas nila dyan. Mga bata pa rin sila. Ibig sabihin, nasa peak sila ngayon. Kaya sigurado tayo na papalag sila ng husto sa Gilas Pilipinas. Ang New Zealand, ayaw din nilang mapunta sa wala ang kampanya nila dito sa second window. Gagawin din nila ang lahat ng makakaya nila para tapusin ang Gilas sa Chinese Taipei. Tingin natin, posibleng mangyari yan. Pero hindi rin sila dapat pakakampante, di ba? Nag-practice din ang Gilas Pilipinas. May mga batang player din tayo na pwedeng sumabay sa mga bigs ng New Zealand. Kaya sa palagay natin, papalag din ang ating pambansang koponan lalo na nasa baluarte natin sila. Malaking bentahe sa team or sa bawat team lalo na sa Gilas ang nasa sariling baluarte. At least may kasama silang fans na mag-cheer sa kanila bawat segundo ng laban. So again, pwedeng makapasok na ang Gilas Pilipinas sa Asia Cup ngayong second window. And of course, magagawa lang nila yan kung hindi sila patitinag sa mga kalaban, especially sa Tall Blacks na sobrang determinado pa rin para manguna sa grupo kasama ang Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.